Okay na? Yung ah, maliit na winery namin, Yes, sir. pinagawa namin to noong 2019, pandemic, before the pandemic. We have an old winery doon sa likod ng bahay namin. Kasi Mhm. tigilan niya. Kaya lang masyado na maliit. So, sabi namin, sige, may separate lot naman tayo dito. Mm. Magpatayo tayo ng maliit ding winery. So, itong makikita nyo dito, actually ito ay parang aging facility na to eh. Dito kami nag-age. Ang aging tank namin ay carboy at saka itong high density polyethylene plastic including stainless jars, drums. Doon sa kabila, we have 16 stainless drums. Noong tayo namin ito, 2009, pero naging commercial lang kami noong 2012. Yes, 2012. Pina-register sa BIR, kumuha ng business permit, pina-register sa DTI. Before tayo magtuloy-tuloy, i-introduce lang natin si Sir Domingo Angeles, former Former Dean of the College of Agriculture. former Dean ng College of Sir. Pasensya. This is okay. na ano talaga ako. Ah, So, dati kayong palang Dean, Sir, ng Oo, College of Agriculture, ng UP Los Baños po. that's right. Ayan, at kayo po ay nag-retire noong 2019. 2019. Pero professor ako of horticulture actually. Okay. Ayan, sir. So, paano kayo napunta sa winery? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Okay. Noong year 1997, Yes, sisimulan ko sa simula, ano, pinadala ko yung anak ko sa Japan to study for 1 year sa high school. Okay. So ngayon, nagkaroon siya ng foster father doon. Yung foster father niya, inimbitahan ko at the end of the year Oo. to come together with my son. Parang ihatid siya dito sa Okay. Pilipinas. Oo. So sabi niya, sige. So inihatid niya sa Pilipinas. At that time, meron kaming dalawang magic fruit na halaman na fully grown and namumunga. Okay. April yun eh. So ngayon, he visited us sa bahay. Pinakita ko sa kanya yung magic, Magic fruit. fruit. And then, eventually, after 1 month, he called me back again. Pagbalik niya, he called me back. Sabi niya, he will be bringing along with him another Japanese because he is interested to grow magic fruit commercially. So, Commercially. Oo. Okay. So, pinalanan namin yung pagtatanim ng 3 hectare magic fruit dito lang sa Calauan, Laguna. Wow. Okay, so tinanim namin yan noong siguro year 2000. And then year 2003, 2004, dumami ang ani. In fact, ang ani namin at siguro year 2007, 2008, halos pumalo sa 4 tons. Wow, ang dami nun kasi ang liliit ng bunga nun. 4 million fruits. Fruits. Ang intention namin is iluwas to sa Japan. Okay, sir. But unfortunately, very stringent ang quality requirements ng Japan. So, until, sabi ko doon sa Director of Institute of Food Science, pwede nyo bang bigyan ako ng isang estudyante at bibigyan ko siya ng mga prutas, i-process lang itong magic fruit into wine.
So, pinaroses niya into wine. But ang kanyang type of wine na ginawa ay semi-dry. Semi-dry. Hindi siya sweet. Aha. But we started producing semi-dry wines. Okay. Marami kami niyan dun sa kabila, panay semi-dry wines. But ayaw ng Pilipino ang semi-dry. Gusto sweet. So, we went back to food science again. Sabi ko, pwede bang gawin nating iba-ibang sweetness, level of sweetness? Kasi yung semi-dry, ang Brix level noon nasa 8 or 9 degree Brix. Measure ng sweetness yun eh. Yes po. So, iniba-iba nila until we set the acceptable Brix level at 10 to 11. So, from there on, sabi ko, sige, we produce na itong ganitong klase ng wine with 10 to 11 degree Brix. Huwag 12 kasi matamis. So, nag-produce na kami ng, sabihin na lang natin na semi-commercial quantity. And we register the winery. No? So, ngayon, balik tayo dun sa when we first started processing wine, the basic question that arose was, ano ba ang label nitong wine natin? I do not want naman na ilagay doon magic fruit wine or miracle fruit wine. Ayoko noon. So, we coined different names from our initials ng anak ko, ng tatay ko, nanay ko, kami ng misis ko, etc., etc. Until we name our first brand as Destan, D'_ESTAN. Ito yan. Yan, Destan. Sir, pakita na. O yan. Pinulot yan from the acronym of my name. Wow. Domingo, tapos yung EST is Estacio, and then yung An is Angeles. Oh. And I put an apostrophe to make it appear like a French wine, something like that. Wow. The next question is, anong design ng brand? Anong design? So, again, we made different designs, different kinds of font size, colors, what to put in the front label, and what to put at the back label. So, nagpadala kami ng mga parang draft, no? Sa mga kaibigan, sa mga anak, and then sabi nila, this one is the most acceptable one, sabi nila. Ang wife ko kasi is fond of medyo semi, 25% Chinese. Gusto ko may gold tsaka may red. So, ako naman minimalist. Ayoko nang maburloloy. Opo. So, pero ang elegant, ha? Ayan nga. Opo. And then, yung unang draft niyan ay meron pa yung miracle fruit wine sa sa harap. But eventually we remove it. Instead, we place it at the back label. Andito sa likod. Sa likod. Sa likod kasi parang brief description about the wine. Sa harap, yun lang brand at saka yung winery where it is processed at saka yung volume and percent alcohol. And then, the susunod na question is, ano ang pangalan ng winery? So, wala kaming maisip na pangalan. Sabi ng wife ko, since you have your name there, maybe you have to put my name as the name of the winery. So, dalawa na. Kaya yung Lopa dyan, Lorna Pahe yan Lorna Pahe Angeles. Kaya naging Lopa. Lopa yan. Oh, I see. Ngayon, the susunod na issue is how much shall we sell this? No? So, doon kami hindi naman but discuss ng matagal. Ako, sabi ko, let's sell it cheap. Mrs. ko, no, let's sell it high. Premium.
Oo, kasi kanya, dito lang sa dakong ito ng Laguna ka makakakita ng wine na ganyan sa buong mundo. Go anywhere in the world and you cannot find this kind of wine. So, rare. Unique, sabi niya ganon. Kaya lang, sabi ko, wala nakakakilala niyang prutas na yan. Wala nakakakilala niyan. So, nag-ano kami, sabi niya, ano bang target client mo dito? Sabi niya, A and B. Although actually it's B and C. No? Okay. So let's sell it not too high nor too low. Kasi pagka low, mahinang klaseng wine yan. Maski yung mga C, hindi bibili niyan. So not too high nor too low. And papaano namin pepresyohan yan? Siyempre, let's determine the price of the competitor. So, yung competitor, nasa mga 400. At that time, yung competitor namin, mga nasa 300. Let's sell it lower. Sila ho ba ay local din or imported? Local din. Oh, I am competing with local wineries, not Okay. with imported ones. Okay. So so mataas yung kanila, pababayan natin. We started at 180. Yung mga nasa market na nasa 250, 280, ganyan, 300. And then eventually nagtaas kami, nagtaas. Hanggang sa inabot ngayon ng 330. Again, mas cheaper pa rin compare sa competitor. Kasi namimili din kami ng wine ng competitor Tinitikman niyo, sir? Tinitikman din namin. Tsaka tinitignan din namin yung quality, yung dating of the 60% ng sellability ng isang product nasa label. Nasa label. Yeah. Pagka hanay-hanay ang mga wine dyan, ang unang titignan nila label, hindi naman sila titikim Hindi nila matitikman ang label. Pag nakita nila magandang label, this is meticulously done. Hindi yung computer printed lamang na ano lang yan. So, pagdating niyan mga yan sa bahay, titikman. This is good Then titignan nila yung back label. Hindi naman nila titignan yung front label lang tinitignan nila Pagdating sa bahay, tsaka titignan yung back label. This is bad. Titignan, kaya naman pala. Something like that. Yeah, yun. Side story ko rin ng paano namin yung brand. Back to the price. So, na-establish na namin yung price, But of course, the key to establishing a price is ang babase ka dun sa how much margin will you add to your cost of producing a bottle. Everything na, including packaging. Including tax, including storage, including depreciation, labor, materials, lahat nandun na. Electricity, kinost ko na rin yan. So, sa costing nito, itong malaki, ito ginger wine to. Sa costing, sa Destan tayo. Sa costing ng Destan, nasa mga, sabihin na lang natin, kagaya nila ng test, nasa 190 ang cost of production. Sagad na yon. Sagad. Ang mahal doon, sir. 109. Hindi, Ang sagad production yun. cost mo. Sagad na yon. At talagang lahat ng item of cost, Linagyan mo na lahat. including the 3% tax, including the annual tax, including the yung nagbobote, nagde-depulp, naglalagay ng label, lahat. Yung storage niya dito, yung depreciation ng gamit ko, inilagay ko na lahat para lang makita ko yung talagang actual cost. Actually, ang production ng wine, kung tutuusin, itong laman, less than 100 lang yan. Yung laman, sa bote lang, dito sa bote, Mahal it ang cost me bote. 38 pesos. Agad. Dito, sa ito, this Label. is, sa label, 26 pesos. Wow. So, meron ka na, yung bote na 38, ito at saka ito. No? So, nagawa ako ng computation, okay, ang base cost ko ay 190,
At 10% margin, nilagay ko sa 190. At 20, 30, 40, hanggang sa 100% margin. Inilagay ko na doon. And pinalas ko sa base price. So, meron akong presyo. No? So, ipinako ko na lang ang ROI ko sa 60 to 70%. Di ba mataas yan? Mataas, Sa bangko, 1% nga lang eh. But that price is much lower. Yung selling price ko is much lower than the price of the my competitors. competitor. Wow. Yung competitor ko, nasa 400, 450 na. Oo. Ang isang bote. Ako, 330 lang ang isang bote. And yet, I am earning 60%. Can you just imagine? Wow. Kaya, ang paggawa ng alak is malaking kita. Ang problema is, when will you earn this money? Kailan mo maibebenta ang wine mo? Because traditionally, we are not wine drinkers. Ang per capita wine consumption natin is 150 ml lang per year. Ah, talaga. Per person per year. Per person. 150 ml. So, ang competitor namin dito, of course, is beer at saka liquor, di ba? Liquor. Oo. Ang liquor lang, 70% of the total beverage, alcoholic beverage consumption. Ang ano yan. Ang beer, halos kulang-kulang 30%. Ang natural lang doon, maliit na bahagi, wine. If I'm not mistaken, 0.4%. Wow. Ang contribution ng wine sa total alcoholic beverage consumption in the Philippines. No? And bukod dyan, ang competitor ko pa rin ay nasa others lang kami. But if you will go over the statistics, ang number one dyan, Nobilino. Yung mga nasa itaas lahat, if you will rank all of these local wines, produced locally and consumed locally, lahat grape-based. Bihira yung makikita ka na nasa top na tropical fruit wine. Yung Mompo nga nasa top 10 din Mompo. Yung ginagamit ng pare. Apo. Pero parang grape-based din yan. Grape din yan. So, hindi talaga, I mean, in terms of sellability, hindi ganun kataas ang tropical fruit wine. If only I prepared a business plan before I started this wine business, Okay. baka hindi ako nakapag-start. Baka hindi ako mag-start. Kasi Hindi mo na start. laki ng kita, but the problem is, when will I earn it? Okay. Considering the competitor, di ba? So, kailangan ko kikitain to. But just like any entrepreneur, I risk taker. No? So, sabi ko, sige, sisimulan ko to. Sir, pati itong mga local brands na na-mention mo, malalaki rin to. Malalaki yan. So, yan. And kumikita naman, kahit papaano. I must admit na hindi naman siya ang primary source of income namin. Okay. Oo. Pero malaki ka na rin, sir, compared to, well, marami rin kasing mga gumagawa ng mga maliliit na tropical fruit Oo. na trying to... Siguro nga, yung nakikita kong nakakasabay namin sa trade fair, magka natatanong, how do you process your wine? Sabi ko, small time to. Small time lang siya. So, how do you dispense your wine from the jars to the bottle? Inaano namin na dito. Meron na kami pitcher. Kaya pala malabo ang wine nyo. Kasi, siyempre, sasalin nyo sa pitcher yung wine nyo, di magugulo yung ilalim nun. Yung sediment nun, hahalo dun sa clear. Pero sir, as far as tropical fruit wine is concerned, are you the leading?
Hindi po. Marami pa rin na mas malalaki. I don't know si Don Ramon. Hindi ko pa nakita yung kanyang Wala siyang mention, no? winery. Wala siyang mention na winery. Meron kasing walang nagtitinda ng wine na walang winery. Oo. Rebrand lang. Dito may kumukuha dito eh. Sabi ko, sige. Sir, okay lang ba sa inyo na walang label? Okay lang. Pero tikman mo muna wine. Kasi I do not want you to, anong tawag dito, shortchange your consumers. Kasi baka mamaya nakalagay ang label mo doon. Pagkatapos, pangit pala ng lasa ng wine. Tikman mo muna kung ganun before you buy. So, pag sinabi niya, okay sir ang wine nyo. O sige, you buy. I-reduce natin ang presyo because walang label, walang ano. So, ayun, may mga bumibili yung ganon. Sir, na-mention mo na though meron kayong ibang source of income no, aside from this. But this, yung winery ninyo ay kumikita. Ay, oo naman. Kumikita. Kasi, hindi kasi rin businessman's viewpoint ang aking ang tingin. ang tingin eh. Oo. Kasi kung businessman's viewpoint, paano kikita yan? Ang dami mong inventaryo. Di ba? Ang measure kasi na kumikita is pag wala ka ng inventaryo, zero ang inventaryo. Tas cash na lahat. Alam mo, pinudulos mo ngayon, after 1 month na incas mo yan, kumikita ka. Eh ito, meron ditong 2019, meron ditong 2021. So, in-age mo talaga, sir, na matagal? Hindi naman. It so happen na slow nga eh. Oh, I see. Kasi ayoko namang magbenta dyan sa supermarket. They need volume. Wala naman akong volume. Mahirap din i-comply. Hindi naman. Kasi ang Okay. kailangan lang naman nila, FDA license to operate. But in terms of volume, Oo, mahirap i-comply kasi kahit sabihin mo na, hindi, dito lang sa Laguna. Oo. But they need volume. Ako naman, kami lang ng misis ko, tsaka from time to time, nag-hire ako ng Kasi I'm old, hindi na kagaya nung bata-bata ako. If only I started young, baka aggressive din ako. Sa marketing, sa production. so parang retirement hobby mo na to, sir, Sort of a hobby na kumikita. na kumikita. I must say na ang processing is the saving grace of Philippine agriculture. Ang Philippine agriculture is parang doom. Kung primary production ang pag-usapan. Ibig sabihin ng primary production is you harvest mango, you sell mango. Yes. No? Yung secondary processing is you harvest mango, you sell wine Yeah. out of mango. Yun ang Better yan. Yan Yung ang may better. processing component. Ito, Big Nay, oh. They sell Big Nay to me at 60, no? 10 kilos is 600. Sa 10 kilos na yan, I can prepare 38 bottles of wine Wow. na 750 ml. Sa 300 na lang. Sabihin mo na lang na 40 bottles. Sa 300, 12,000. Sa 6 kilos against 600 kung pagbibenta mo yung Big Nay. Diba? Pero sir, dahil sinabi mo na dahil slow down ka na, 'di ba? Hindi wala nang pressure to talagang business type. Pero in the case na nandun tayo sa ganong stage na yung mindset ay business talaga, sir, magandang negosyo to. Magandang negosyo. Oo. Kasi minsan dito, may pupunta dito. Sir, gusto ko mag-distribute. Minsan may pupunta pa. Sir, gusto ko sa Davao. Gusto kong bumili at mag-distribute sa Davao. But maraming kasi sabi ko, sige, kung mag-distribute kayo, you buy. I don't want consignment. You Yes. buy. I'll Yes. give you a good discount. Yeah. Pero determine nyo muna kung merong market. Kasi baka mamaya, ang bagal lang turn around. Hindi kayo masiyahan. Which I think mabagal talaga kasi nga hindi nga talaga tayo
Generally, But wine at least is hindi very- nasisira. Hindi nasisira habang tumatagal yan. So, masarap yan. I went one time to France, no, nung ako'y nasa UP pa. Meron daw 1,000 euro. So, how come that your wine is being sold at 1,000 euro per bottle? The age matters, sabi niya. Ilang It's a age yan? 100-year-old wine. Sabi niya, no? So, habang tumatagal yan, at saka one good thing about our wine is that kahit na hanggang dito pa lang ang wine mo, normally when you drink wine, you Yes, should sir. consume it. Okay. Kasi when you don't consume it, halimbawa Nag-evaporate. kalahati lang, half of it will be occupied by air and half will be by wine. I-oxidize niya yung wine. But kung yung hangin na yun may kasamang acetobacter, gagawin niyang suwawain mo. Pero ito, ever since, hindi nagbabago ang lasa niya. Basta takpan mo lang. Pero kapag hindi mo tinakpan, yung, halimbawa ito, binawasan ko, kalahati, hindi ko tinakpan. Nag-iba lasa. Parang yung alcohol, sumisingaw. Oo. So, but ito, konti ng bawas, tikman mo yung wine before and after, pareho The lang same din. pa rin, sir. Pareho pa rin. So dito, nagpa-process kami ng bignay, Big Night. ginger, at saka Ginger. destan. Yung magic fruit. Yung magic fruit. Meron ako mga tinest na ibang fruit trees na doon sa taas, titikman ninyo. And sabi ko, magko-compete kasi ang wine ko eh. Pag madami. Pag madami, papatayin ng wine ko yung isa, Oo. lulutang yung isa. So, I'd rather produce limited type. But you tried Lepote, sir? Hindi pa. Medyo supply ng raw mat no namin. Mahirap na. Mahirap eh. Pero I tried, mamaya tikman niyo yung sweet corn wine. Sweet corn. Oo, may sugar yun eh. May sweet corn, merong. If you're familiar with acerola, Acerola, parang cherry, sir. yung Barbados cherry siya sa katawagan. From South America. Jaboticaba, siguro narinig mo na yan. Siya ang pinakamabangong wine. Nung pinaprocess dito, wala kang maamoy na kundi yun. And then meron kaming yung Berba. Berba is a family of mangosteen. And then meron ding what else? Yun nga, ginger, magic fruit, at saka itong bignay. Dati may lakatan eh, pero yung lakatan naman medyo madaling masin. And then yung turmeric. Turmeric. But I stopped producing turmeric kasi nagmamantsa. Hindi... Yung wine. Galanggal, sir. Alin? Galanggal. Ano yun? Yung, ano yung galanggal? Langkawas. Langkuwas. Kind of ginger. Hindi pa. But it can be processed. Actually, practically any fruit can... So even langka, ganyan, sir. Huwag na yung makopa, makapag-process na dyan yung isa kong kakilala. Hindi maganda. Walang kwentang wine. Tsaka yung dragon fruit, walang kwentang wine. Kalamansi. Yan, sisimulan ko yan. Balat at saka yung... Balat. Balat at saka yung juice. Kasi sa balat, nandyan yung gamot sa prostate eh. Oh, I see. So, and I try kung ano. Kung maraming pwedeng i-research eh. Ito, pwede kong lagyan ng mint flavor eh. Pwede rin gawin ng vanilla flavor. At hindi ko pa inaarap. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.